Nagdeklara na ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Magandang umaga, Ma'am Cathy. Ma'am, sa tingin niyo anong magiging... Yes, good morning po. Ano po sa tingin niyo ang magiging epekto nitong food security emergency sa presyo ng bigas sa merkado? Good morning, syempre dito sa Good Morning Kapatid at good morning sa lahat ng mga anchors ay para sa Bantay Bigas at malawak na bilang ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung ating ordinary consumers, ay muling pagpapanggap lang ito ng gobyerno para kuno mapababa yung presyo ng bigas sa merkado dahil ginamit nila yung food security emergency dahil dun sa hindi maampat-ampat na pagtaas ng presyo ng bigas dito sa ating bansa. So despite yung ginawa, ang dami-daming ginawa ng gobyerno, yung pagpapababa ng taripa, yung sulit rice, yung rice for all, ay nakita na tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas. So pinapakita ito ng mga kainutilan na programa na ipinapatupad ng Rehimeng Marcos. So itong muli food security emergency ay again another band-aid solution para kuno mapababa yung presyo ng bigas. Yung 300,000 metric tons na buffer stock ng NFA na ilalabas niya mag-umpisa ngayong araw ay kung titignan natin ay hindi talaga yan makapagpapababa ng presyo ng bigas dahil doon sa hanggat ngayon dahil doon sa pagpapatupad ng RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na ito yung punot dulo kung bakit tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas. Ma'am kahit Cathy, number one rice net importer ang Pilipinas. Opo, so Ma'am Cathy, ano sa tingin niyo dapat nilang gawin? Dapat talagang solusyonan nila yung tunay na solusyon dun sa matagal ng krisis natin sa pagkain. Kung saan ay i-ensure nila na palakasin yung ating lokal na produksyon, no? Tumitingin kasi sila dun sa stock sa world market na akala nila kapag bumaba yung presyo ng bigas sa world market ay automatic bababa dito sa ating bansa. Pribado yung nagtatakda sa presyo ng bigas dito sa ating bansa mula nung naisabatas yung RA 11203. Ibinigay sa private traders, millers, importers yung kalakalan ng bigas. Kung kaya sila ay nakapag-dictate sa presyo ng bigas sa ating bansa. Kasabay niyan ay talagang pinabayaan nila yung industriya natin sa pagkain, sa bigas, kung saan yung ating mga magsasaka ay nalulugi dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang mga gamit sa produksyon, abono at pestisidyo, habang ang presyo ng palay ng ating mga magsasaka ay tuloy-tuloy na binabarat dahil nga sa ibinigay sa private traders na yung mandate ng NFA na mag-regulate ng presyo ng bigas and at the same time mag-ensure na dapat mataas na presyo yung palay ng ating mga magsasaka. Yes, so para sa amin, para sa mga magsasaka, para sa Bantay Bigas ay talagang dapat i-ensure ng gobyerno na palakasin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng subsidies sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Mga post-harvest facilities, pag-ensure na yung lupa ng ating mga magsasaka ay hindi nalaland use conversion, hindi napapalitan ng gamit, and at the same time, dapat palawakin ang natatamnan ng palay dito sa ating bansa. Ma'am, pag-usapan natin ang NFA rice. Ma'am? Okay, Opo, lumalaki din ang ating populasyon. Opo, ma'am, gusto niyo po bang magkomento tungkol sa NFA rice, yung kalidad dito? Kasi yan po ang ikakalat, yan po ang gusto nating umabot muna sa mga panahong ito. Yan po ang plano na i-distribute at umabot sa mamamayan. Oo, pag NFA rice sa mga consumers natin ay automatic ang nasa notion na nila, ang nasa isip nila ay ito yung mabaho, hindi masarap, kaagad na napapanis, no? Pero ayon sa NFA, sa DA ay dahil buffer stock ito yung binili nila mula sa ating mga magsasaka nitong nakaraang anihan ay ina-ensure naman nila na maganda yung kalidad dahil mula sa mga magsasaka, mula sa ating mga ani na ito ng ating mga magsasaka. So hopefully yung kinakalat nila ay hindi galing sa imported na bigas na alam naman natin na kapag imported yan ay may lasa, may amoy at kaagad-agad na napapanis. So bantayan natin, no, doon sa binabanggit nila, ang Bantay Bigas ay talagang bibili diyan para
tignan yung kalidad dahil binabanggit ng DA na maganda yung kalidad dahil galing mismo sa ani ng ating mga magsasaka. Maraming salamat po, Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.